Tukoy na ng pulisya ang 2 sa 4 na suspect sa naganap na pagsabog sa isang sabungan sa bayan ng Alyosan, North Cotabato nitong Sabado. Ayon sa North Cotabato Provincial Police Office, posibleng miyembro raw ng grupong MILF ang mga suspect. Target daw ng mga ito ang isang kagawad na isa rin daw MNLF commander. Posible rin daw na personal na alitan ng sanhi ng pagpapasabog. 3 ang kumpirmadong patay sa insidente habang 33 naman ang sugatan. Patuloy na kumakakalap ng impormasyon ng mga otoridad kaugnay sa naturang insidente. Samantala, arestado naman ang 2 lalaki na miyembro umano ng Acetylene Gang matapos maaktuhang nagnanakaw sa isang pawn shop sa Galas, Quezon City. Batay po sa investigasyon ng pulisya, isang buwan daw minanmanan ng grupo ang naturang pawn shop. Nagrenta pa raw ang mga ito ng bahay di kalayuan sa Sanglaan. Gamit ang acetylene hose at acetylene tank, nabutas na mga suspect ang imburnal at napasok ang pawn shop. Saktong tumunog naman ang alarm ng pawn shop kaya't natimbog ang mga suspect. Bukod sa mga gamit, nakuha rin sa mga suspect ang halos 96,000 pesos na kita ng pawn shop. Naharap sa kasong robbery ang 2 habang tinutugis pa ng otoridad ang 4 na nakatakas. Samantala, paalala lamang sa mga nagsuswimming ngayong summer, bantayan niyo pong maigi ang inyong mga kasamang bata. Sa Abukay, Bataan kasi patay ang isang 8 taong gulang na batang lalaki matapos malunod sa isang kiddie pool. Kwento ng ama ng bata na si Israel Gakutno, iniwan lamang niyang sandali ang anak na si Chester para may bilhin. Pero pagbalik daw niya, nakita niya pinagkakaguluhan na ng mga tao ang kanyang anak sa gilid ng swimming pool. Dali-dali niyang sinugod sa ospital ang bata pero dead on arrival na siya. Handa naman daw tumulong ang lokal na pamahalaan na may-ari ng naturang swimming pool. At paalala po mga kapuso, hindi lang mga pagkalunod ang dapat bantayan ngayong summer kundi maging ang sunog. Kaya naman kahapon nagtagisan ng ilang bumbero sa kanilang pagresponde sa sunog sa kanilang paglahok sa ikatlong Text Fire Olympics sa Pasay. Liksi, lakas at bilis ang naging puhunan ng mga magigiting nating bumbero para matapos ang mga hamon. Samantala bukod sa sunog, pinaghahandaan din ng MMDA ang iba pang kalamidad tulad na lamang ng lindol. Sinanay nila ang halos 200 tauhan ng MMDA bilang bahagi ng kanilang Oplan Metro Yakan. Inurasan ang pagtatayo ng collapsible tent na magsisilbing command post sa oras ng sakuna. Nakatakda namang sumabak ang MMDA at mga civilian volunteers sa balikatan kasama ang may 60 sundalong Amerikano. Pasadahan na po natin ang mga maksing balita. Sa umaga ito, narito na ang Ronda Reports. Ronda Report mula sa Quezon City, nilooban ang bahay ng aktres na si Isabel Oli. Inaala niya posibleng ang kasambahay daw niya ang nasa likod ng pagnanakaw. Yan ang Ronda Report ni Oscar Oida. Oscar. Yes, Igan, hindi pa man nakakapagpahinga mula sa isang out-of-town taping na pasugod agad kagabi sa Station 5 ng QCPD ang kapuso star na si Isabel Oli. Mangyari, pinagnakawan daw siya sa loob mismo ng kanyang pamamahay sa may Fairview, Quezon City. Ang suspect, ang kanyang 38 anyos sa kasambahay na kinilala niya sa pangalang Lorna Baliba. Natangay mula sa kanyang kwarto ang ilang pera, mamahaling relo, 2 cellphone at isang kamera at lahat-lahat ng ito raw higit umano sa 100,000 piso ang kabuuang halaga. Huli daw nakita ang suspect naglalabas ng basura alas 7 ng gabi, bagay na kaduda-duda umano pagkat wala pa naman daw mangolekta ng basura kinabukasan. 4 na buwan na raw naninilbihan sa kanila si Baliba, ni minsan daw di na niya isip na magagawa itong pagnakawan sila. Bukod daw kasi sa maayos ng pakikitungo nito ay ang pagkakalam niya ay dati rin doon nanilbihan bilang yaya ito sa kaibigang aktres na si Angel Locsin. Pero sa pakipag-usap niya Igan kagabi sa naturang kaibigan, napag-alaman niya na ito palang si Angel Locsin ay napagnakawan din daw ng naturang kasambahay. Sa mga sandali ito Igan ay pinaghahanap na ng otoridad ang inirereklamong kasambahay. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida. Sa buong bahay naman ng nilaman na apoy sa barangay Kasilawan, Makati City kagabi, posibleng isang naiwang kandila raw ang pinagmulan ng apoy. Yan ang Ronda Report ni Isay Reyes. Isay? Igan, pasado alas 10 nga ng gabi nang saksihan namin ang napakalaking apoy na tumupok sa mahigit kumulang 10 kabahayan sa barangay Kasilawan, Makati City. Ayon sa mga residente, kandilang naiwang nakasindi daw ang pinagmula ng sunog. Nakaligtaan daw kasi nung tao sa loob ng bahay na patayin yung kandila niya nang lumabas.
Ayon pa sa kanila, dahil medyo natagalan dumating ang mga bumbero, sila daw muna yung nagtulungan para mapigilan kumalat yung apoy. Pero nang tumagal, marami din namang mga rumisponding bumbero. Inabutan pa namin na sinasalba ng ilang residente yung mga gamit nila. Kaso lang yung iba wala na talagang naisalbang kahit ano. Sa panayam nga namin dun sa isang nasunugan, tanging damit lang niya na suot ang nailabas niya ng bahay. Dumating din dito sa site si Mayor Junjun Binay na mga pasado alas 11. Wala namang naitalang casualties o mga injured sa lugar. Mahigit kumulang 8 million ang halaga ng mga nasirang ari-arian dito. Alas 11:08 naman ng gabi nang diniklarang fire out ang buong lugar. Igan? Maraming salamat, Isay Reyes. Samantala, abot sa isang dambahay naman nasunog sa barangay Apolonio sa Quezon City kagabi. Isang naitalang patay. Yan ang road report naman ni Victoria Tulad. Victoria? Igan, isa ang namatay habang tinatayang aabot sa 100 kabahayan naman ang natupok sa sunog na sumiklab alas 9:30 kagabi sa barangay Apolonio, Quezon City. Kinilala ang namatay na si Romulo Francia, 47 taong gulang. Posibleng nagmula raw ang sunog sa naiwang nakasinding kandila ng isa sa mga residente. Mabilis kumalat ang apoy dahilan para iakyat sa 5th alarm ang sunog. Alas 11:30 ng gabi nang ideklara itong fire out. Tinatayang aabot sa 3 milyong piso ang halaga ng napinsalang ari-arian. Sa ngayon, sa covered court ng barangay muna mananatili ang mga nasunugang residente. Igan? Maraming salamat, Victoria Tulad. O ingat kayo ha, dalawang sunog po ang dahilan na iwan ng kandila. Samantala mga kapuso, paalala po ngayong araw ang deadline ng pagpa-file ng income tax returns o ITR. Kaya naman sa mga hindi pa nakapag-susumite dyan ng inyong ITR, mabuting agahan na ang pagpunta sa mga tanggapan ng BIR dahil tiyak na bubuhos na naman ang tao roon mamaya. Payo ng BIR, dalhin ang lahat ng kailangang papeles para iwas aberya. At para matiyak na hindi magahol ang mga hahabol, bukas po ang mga opisina ng BIR ngayong araw mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Handa naman daw ang revenue officers at tax assistance personnel na tumulong kung sakaling may katanungan ang mga magpa-file ng ITR. Pero kung ayaw makipagsiksikan sa mga tanggapan ng BIR, may filing centers din daw sa mga mall na maaaring puntahan ng mga kababayan natin. Kaya alamin na po natin kung dagsa na ba mga kababayan natin magpa-file ng income tax return o ITR. Nasa tanggapan ng BIR ngayon sa Quezon City si Susan Enriquez. Susan, hi Ninang! Ay, good morning, Rhea. Good morning po mga kapuso. Dito po tayo sa Revenue District Office ng BIR sa Quezon Avenue, Scout Santiago, dito po sa Quezon City. Alam nyo, ngayon nga po yung huling araw ng pag-file ng income tax. At syempre, ngayon po dahil ito yung huling araw, marami na ho tayo mga kababayan dito na kahit hindi pa ho bukas itong tanggapan ng BIR, ay dumating na sila dito para mauna sila sa linya. Ika nga, dahil alas 8 magdadatingan yung mga empleyado rito, doon sila tatanggap yung mga magpapa-assist, yung mga magpapa-receive ng kanilang mga income tax return. At ito nga, kahit pa ngayon yung huling araw, hanggang alas 12 naman po sila bukas para mag-assist doon sa ating mga kababayan. Pero syempre yung mga nandito, yung mga maaga, sila ho yung kinakailangan magbayad sa bangko. Kaya kailangan mauna sila dahil ang bangko ay bukas po mula alas 9 hanggang alas 5 ng hapon para tumanggap doon sa mga kailangan magbayad sa bangko. Pero yung mga dito magtutungo sa mga tanggapan ng BIR offices, sa mga tanggapan ng BIR ay hanggang alas 12 daw po sila tatanggap ng kanilang mga kababayan natin na kailangan mag-file ng kanilang mga income tax. Maliban doon sa mga nasa mall, ayan, na doon na lamang ho kailangan mag-file ng kanilang mga income tax. So dito po sa ating pagsubaybay dito, alamin natin na ba yung mga usual na na-encounter ng ating mga kababayan, ano ba yung kailangan nilang assistance, ano? Bakit yung ilan ngayon ho sila talaga nagpunta rito, umagang maaga sila, mahaba naman yung panahon, pero yung usual ang nangyayari kapag ho date na ng filing of income tax, yung last day, saka ho dumadagsa yung ating mga kababayan. Anyway, dito po ang serbisyo totoo ng unang hirit para magbigay. Meron ho tayong booth dahil medyo mainit yung panahon. Meron ho tayo ditong candies. May mga mag-assist din ho sa kanila doon sa mga medyo nalilito pa doon sa pag-compute ng kanilang mga kailangang i-file na income tax return. At ang pinaka-deadline nga, uling araw ng filing ay ngayon pong araw na ito. Mula po rito sa Scout Santiago, Quezon City, balik sa iyo, Rhea. Alright, maraming salamat, Susan Enriquez. Balita naman po mula sa probinsya, ngayong araw nakatakdang kasuhan ng 6 na mangingisdang nahuli sa Polillo, Quezon. Matapos